Hello mga po, magandang araw po sa inyo. At magdi-discuss po tayo ngayon kasi may napanood na naman ako na nung una, hindi naniniwala sa remap. Ngayon naman, hindi naniniwala sa kalkal. So, bakit nga po ba tayo nagkakalkal? Explain lang po natin kung bakit natin ginagawa yung mga modification sa CVT. Okay? Ganito po kasi meron po kasi tayong mga limitations pagdating po sa mga variator po natin o yung pulley na tinatawag. Ayan po yung tinatawag natin na sanay po tayo sa tawag na pulley. So, ang tawag po dito is variator talaga. So, doon na lang tayo sa term natin na pulley. So, bakit po ito kinakalkal? Kasi po, ang standard po ng ganitong pulley, kung makita nyo, casting po ito, no? From manufacturer na may mga limitations. So, ito po yung ginagawa po natin sa pulley kung bakit natin siya kinakalkal. Unang-una po, nagtatanggal tayo dito ng limit. Kung mapapansin niyo po, ayan, yung arco, yung ano na yan, yung harang na yan, yan po yung tinatanggal po natin para mas makaakyat yung flyball o roller, yung roller natin dun sa mas mataas na portion. Bakit po kailangan na mas mataas yung abutin ng bola? Para po mas malakas yung puwersa ng pagtulak dito sa pulley palapit sa drive phase. Sa drive phase natin, sample. Para po, ito po kasi ang drive phase po natin, ano po ito, naka-stock, steady po ito. Hindi ito gumagalaw. Kumbaga, naka-fix pala, naka-fix. So, ito lang yung pag ganyan-ganyan siya, no? Ito lang yung palapit, lalayo sa drive phase. So, kailangan po natin na mas mataas yung abutin ng bola dito sa rampahan para mas malakas po yung puwersa niya na maitulak yung belt paangat dito sa pinakamataas na portion ng ating pulley. So ano po, yun po yung isa. Number 2 is binabago pa natin yung angle, no, yung re-angle na tinatawag. So bakit natin binabago? So ang stock po kasing angle ng ganito, halimbawa ito na pang Yamaha is 14 degrees, no? Ngayon pag binago po natin yung angle niyan, pag tinapas po natin, ginawa nating usually 13.5, depende kung ano po yung request ng gagamit. Depende kung gaano ka-aggressive yung gusto nila. So habang bumababa yung degrees niyan, mas nagiging aggressive po yung pulley. So yun po yung isa sa dahilan kung bakit nire-angle to. Ang pangalawa po doon ay yung, kumbaga tingnan nyo po ito hanggang dito lang siya. Hanggang dyan lang po inaabot ng belt. Kumbaga sa lowest gear ratio, dito po pag nakababa yung belt dito, yun po yung lowest gear ratio na tinatawag natin. Kumbaga sa motor na de cambio, meron po siyang, dito po ang primera niya. So ang nangyayari po, pag po ito ay nire-angle natin, bababa po siya dito sa pinakadulo. Diba? Ang mangyayari, parang nag-add ka pa ng another cambio pababa. And then usually, ang stock na pulley hindi po maabot sa pinakadulo yung belt po natin. So pagka po nag-re-angle po tayo, ang mangyayari sa kanya, mas aangat yung belt sa pinakadulo, ma-reach mo yung pinaka-highest gear ratio. Kumbaga sa decambio ulit, para ka nagdagdag ng quinta. Parang ganun po, ano? At mas agresibo po yung response ng motor kapag naka-re-angle. So, hindi po natin pwedeng sabihin na walang bisa yung pagkakalkal at pagre-angle ng pulley. Kaya lang po nagkakaproblema yan pag mali po yung ginagawa. So, ito po yung sample. Halimbawa, ito. Ito yung sample natin. Kung mapapansin nyo, di ba? Halos konti na lang po yung abot, yung hindi na konti sa gitna. Pero sinasadya ko po yan kasi hindi naman po bababa talaga dyan yung belt na sagad na sagad. So, ayun po, no? Ito po yung sample ng gawa po natin. Ito yung sinasabi ko na tinatanggal po natin yung limiter sa roller ramp. Ito po yun. Mapapansin nyo, ayan po. Kinikinis po natin mabuti yan. Makikita nyo lagi sa mga video ko, ganyan po yung gawa natin. So, ayan po. Tsaka po, hindi ibig sabihin na kalkal, stock lang po ang pwedeng kalkalin. Mali po kayo doon. Ano? Bibigyan ko po kayo sample. Halimbawa, ito. Ito, sample. Ito po ay pitch bike.
Pitch bike po na pulley to. Ayan o. Ito po pinare-angle pa. Pinare-angle pa sa akin ng tropa kasi mayroon kaming kinukuwang aggressiveness para doon sa NMAX niya. Kaya po ito nire-angle po. Pero ang sukat ko po ng stock angle po nito is 14 din. Para lang din pong stock. So nagbago lang siya sa itsura, sa design. Kumpara natin sa stock. Nagbago lang po ng konti sa design. So ganoon din, pinless din. Pero meron lang po siya mga konting modification, mga airflow na tinatawag nila. So yun po, hindi lang po para sa stock yung kalkal na tinatawag natin. Kahit po yung mga branded, aftermarket, ginagawa po lahat yan. Yun nga po, yung pagkakalkal po kasi is depende po yan sa performance na gustong makuha ng gumagamit po ng motor. Hindi po necessarily kailangan magpakalkal ka, no? Ito po lagi ko pong sinasabi muna sa mga nagpapakalkal sa akin na kung magpapakalkal po kayo, make sure po na kailangan nyo talaga, no? Kasi po may mga times na halimbawa po rider kayo, hindi nyo naman po kailangan na magpakalkal pa eh. Diba? Kasi takbo nyo lang usually 60, 80, ganyan. So kailangan nyo matipid yung motor nyo. Eh aminin po natin yung totoo, once na nagpakalkal po kayo, eh mas lalakas na po sa gasolina yung motor nyo. Yun po ang katotohanan. Ano, wala pa, real talk po. Yun po ang downside nung pagkakalkal na pagka po nagpakalkal po, lalakas po sa gas yan. Hindi pwedeng hindi. Bakit? Kasi nga po, unang-una naging aggressive po yung motor nyo eh, di ba? Yun lang po mag-try kayo na yung pag riding habit nyo, bomba kayo ng bomba. Malakas sa gas. Eh yung pong naging aggressive yung motor nyo, mas malakas pa rin po sa gas yun. Kahit na wala po kayong baguhin sa clutch spring, center spring, tsaka po sa roller weights, kahit po wala kayong baguhin doon, lalakas pa rin po yun sa gas. Yun po ano. Kaya po, merong downside yung pagkakalkal. Yun lang po naman ay sa gas consumption. Pero doon po sa good side naman, mas marami siyang makukuha ka. Aggressive motor mo, medyo madadagdagan yung top speed mo, mas mabilis mo makuha yung speed mo, nababawasan yung dragging, vibration, ganun po siya, no? Kaya po, hindi po natin pwede sabihin na, sa bagay, ano magagawa natin kung hindi siya naniniwala sa kalkal? Eh, gano'n naman talaga. Una, hindi naniniwala sa remap. Sumunod, hindi naniniwala sa kalkal. Bakit? Unang-una, hindi marunong mag-remap. Pangalawa, hindi marunong magkalkal. Di ba? Pangatlo, may binebentang produkto na kailangan niyang i-promote at hindi pwedeng magkaroon ng kakompetisyon na kalkal. Pero ang kalkal po is matagal na nangyayari, dekada-dekada na po yan. Panahon pa po ng kauna-unahang scooter, meron na pong kalkal. Kaya po, huwag kayong nagpapaniwala doon sa nagsasabi na hindi totoo na may advantage o may magandang epekto ang kalkal, no? Kung ayaw niya maniwala, hayaan po natin siya. Bahala siya sa buhay niya.